Kamakailan lamang ay meron pong isang mainit na usapin ang muling lumutang sa crypto community. Ayon po sa isang kilalang investor na nagngangalang Jason, sa XRP ay isa daw centrally controlled security. Dahil dito ay umusbong po ang mga debate at usapan, lalo na sa mga taga-suporta ni Ripple at XRP. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Totoo ba na si XRP ay isang centralized security? At ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor na interesado kay XRP? Kaya sa video na ito ay aalamin po natin ang buong detalye sa isyung ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan ang atin pong nakikita rito ay ang pro XRP lawyer na si Ginoong John Deaton. Kaya ayan, ating aalamin din ang kanyang mga paratang tungkol sa issue na ito. Ayan, pero simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng centrally controlled security. Bago po natin umpisaan ang mga argumento ni Ginoong Jason at John Deaton, mahalaga pong maintindihan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng centrally controlled security. Yan, dito po sa mundo ng cryptocurrencies, ang isang security ay isa po itong financial asset na may katangiang parang stocks o bonds na nangangailangan ng regulasyon mula sa mga financial authorities gaya po ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Kapag ang isang asset ay itinuturing na security, nangangahulugan ito na ito po ay nasa ilalim ng mahigpit na regulation ng gobyerno upang maprotektahan ang mga investor mula sa posibleng panloloko o maling pamamahala. Ang centralized naman ay nangangahulugan na may isang entity o grupo na may pangunahing control sa isang asset kumpara sa decentralized na kung saan ay walang iisang entity ang may lubos na control. Ngayon ayon po kay Ginoong Jason, sa XRP ay parang centralized at saka security, kaya dapat itong ipailalim sa mas mahigpit na regulasyon. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon dito. Kaya bakit nga ba itinuturing ni Ginoong Jason na centralized security itong si XRP? Yan, sa isa pong post sa X platform ay ipinahayag ni Ginoong Jason ang kanyang pananaw na si XRP ay centrally controlled security. Ayan po yung kanyang aktual na tweet at hindi ito maaring ituring na tulad ni Bitcoin. Ayon sa kanya, kung papayagan po ng SEC na malayang i-trade si XRP, maari po itong lumikha ng kalituhan sa financial market. Dagdag pa niya, ang kakulangan ng regulasyon kay XRP ay maaring humantong sa pang-aabuso ng mga startup at malalaking pondo kung saan maaring ibenta ng mga ito ang kanilang XRP holdings sa mga retail investors na maari pong magdulot ng instability sa market. Bukod dito, ipinahayag din ni Ginoong Jason na dapat lamang ang mga sophisticated investors o mga may sapat na kaalaman sa crypto trading ang payagang mag-trade kay XRP upang maiwasan ang hindi kinakailangang panganib o risk. Kaya paano po tumugon si Ginoong John Deaton sa isyong ito? Ayan. Si Ginoong John Deaton, isang kilalang pro-XRP lawyer na lumaban sa SEC para sa kaso ni Ripple, ay hindi po nagpatumpik-tumpik sa pagbibigay ng kanyang opinyon sa pahayag ni Ginoong Jason. Ayon po kay Ginoong Deaton, mali ang argumento ni Ginoong Jason at tila may bias ito laban kay XRP. Sa isa pong X-post, sinabi ni Ginoong Deaton, meron po siyang sinabi rito. Yan, as someone who publicly disclosed while running for US Senate, owning 80% of his net worth in Bitcoin, and as someone who fought the SEC over this very issue and won with a lifelong Democratic judge appointed by Barack Obama, citing to my efforts in legal work, I'd be happy to educate Jason on the law if he desires. Ayan, sabi po niya rito ay bilang isang taong naghayag daw sa publiko ng 80% ng kanyang net worth ay nasa Bitcoin at isang taong nanalo laban sa SEC sa isyong ito ay kinagagalak daw ni Ginoong Deaton na bigyan si Ginoong Jason ng leksyon sa batas kung nais niya. Yan, sa madaling sabi ay pinapahiwatig po ni Ginoong Deaton na hindi lamang siya may sapat na kaalaman sa legal na aspeto ni XRP, kundi may personal din siyang investment sa crypto market. Kaya hindi po maaring basta-basta baliwalain ang kanyang pananaw.
Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng community ni XRP? Bukod po kay Ginoong Diton ay maraming eksperto at crypto analyst ang pumuna sa pahayag ni Ginoong Jason. Isa na po rito si Egrag Crypto, isang kilalang market analyst na nagsabing si Ginoong Jason ay tila umiiwas sa usapan dahil sa pagsasara ng comment section sa kanyang post. Ayan. I used to respect you, Jason. Yan po yung sabi ni Ginong Egrag. But first, open up the comment section so we can educate you, mate. Ayan. Bukod pa rito ay marami sa XRP community ang naniniwala na maaring may pampulitikang motibo si Ginong Jason sa kanyang pahayag, lalo na't hindi niya binigyan ng pagkakataon ang iba na magbigay ng kanilang pananaw. Ngayon ay ano ba talaga ang status or kalagayan ni XRP? Ang debate tungkol sa kung security ba talaga si XRP ay matagal nang usapin. Matatanda ang sa legal na laban ni Ripple laban sa SEC ay lumabas na si XRP ay hindi isang security sa kanyang kasalukuyang anyo at secondary market. Sa katunayan ay kamakailan lamang ay kinilala ng SEC ang ilang XRP ETF applications na inilalapit ito sa parehong kategorya ni Bitcoin at Ethereum na parehong itinuturing na commodities sa halip na securities. Bagamat hindi pa opisyal na kinukumpirma ng SEC ang bagong regulatory clarification ni XRP, lumalabas na mas malapit na ito sa pagiging commodity kaysa sa isang security, taliwas sa sinasabi ni Ginoong Jason. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors na interesado kay XRP. Ayan, para sa atin ay mahalaga po ang isyong ito dahil maaring makaapekto po ito sa regulasyon ng crypto dito sa ating bansa. Kung tatanggapin ng mga regulators ang pananaw ni Ginoong Jason, maaring magkaroon po ng mas mahigpit na regulasyon sa XRP trading na posible pong magdulot ng mas maraming restrictions sa mga exchanges na available po dito sa Pilipinas. Gayunpaman kung masusunod ang kasalukuyang direksyon ng SEC sa pagturing kay XRP bilang isang commodity, maaaring maging mas madali at mas ligtas ang pag-trade kay XRP nang walang masyadong panghihimasok ng gobyerno. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon, ang paratang po ni Ginong Jason na XRP is centrally controlled security ay tila walang matibay na basihan, lalo na't hindi po ito suportado ng mga legal na desisyon at regulasyon ng SEC. Bilang isang Pinoy trader at investor, mahalaga pong manatiling updated sa mga ganitong balita upang mas maprotektahan natin ang ating investments. Dapat tayong maging mapanuri sa mga pahayag ng mga eksperto at tiyakin na ang mga desisyon sa crypto trading ay batay po sa tamang impormasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.